isa pa. Hello again, and now Donna will tell about what? About my life in the farm. About her life in the farm. Yeah. Yung life ko nga sa farm is simula nung pagkabata namin, andun na talaga kami sa doon na talaga yung pamumuhay namin is andun na nakafocus sa farm. Kasi Ano yung farm? yung nagtatanim kami ng mga mais, gano'n, nag-harvest ng mga niyog. Madami pa. How many hectares? Parang Ay, bali, ano lang kami, caretaker. caretaker lang kami kasi Pero wala kami. kanino yun? Kanino yung... Mga kapitbahay lang namin. Kasi so, mga ilang percent yung napupunta sa inyo? wala, ang importante lang magtanim lang kami like example yung sa lupa nila may mga tanim na niyog. Like linisan lang namin para maging mataba. And then pwede kaming makapagtanim ng mga corn, ganon. And then yung harvest, kanino mapupunta sa inyo? Sa amin. So parang Pero di ko alam yung lupa sa inyo. di ko alam yung mga di ko alam sa papa ko kung ilang percent pa yung or kasi pag nag-harvest kami ng mais, bali may party doon sa may-ari. Pero ano nyo yung may-ari ng lupa? Yung iba, mga ano lang, kapitbahay na in-offer sa amin, lalo na andun sila, like busy sila. Like example, nasa ano sila, ibang lugar. Pero hindi naman sila nagde-demand na bigyan nyo kami ng Di naman po kasi kasi nga nakikita din nila naman sa papa ko yung sitwasyon ng papa ko. Kaya naawa sila, and then yung ibang yung iba is mga family lang talaga namin, mga kalahi lang namin. Kaya ngayon nga is yung So in total, ilan yung nyo, ilang hectares yung minamanage nyo? Di ko alam kasi maraming part kami na inaalagaan na area, pero di naman gaano kalakihan. Like pakunti-kunti lang, pero madami, parang 5 na area yung mga minimaintain namin. Kaya nyo yun? Kaya, syempre. Si papa mo lang? Yung kuya ko, kuya ko. Kaya nga si kuya tsaka si papa. Papa, then si mama. Tapos Lahat kami, yung kapatid sa ko. situation ni papa mo gano'n. Okay, ay, ang sipag. Yes, kasi nga may may 3 kabayo kami noon. Bakit Kasing- ngayon? Wala na? Bali 2 na lang, tapos naibenta na din yung isa kasi nga pangdagdag doon sa lupa namin na pinag-iipunan. Tapos ayan, kasi before yung trabaho ko, alam mo yung nagmamaneho ka ng kabayo tapos may kinakarga ka sa likod niya. Ganun yung trabaho namin kasama yung kuya ko. Yung iba pa nga is di makapaniwala na kaya ko yun. Ikaw yung Yes, nagbubuhat. Nag-drive? Nagbubuhat din ako ng mga tag-isang sako. Ilang kilos? Kaya ko nga umakyat ng niyog, magbalat ng niyog. Halos trabaho ng bundok, guys. Kayang-kaya kong gawin. Sabi nga ng iba, parang independent yeah. woman. Kaya sabi ng iba, mabubuhay talaga ako kahit saan man ako ilagay. Andun ako sa pinaka-bundok talaga. As in, bundok ba doon sa inyo? Mas bundok pa, tatawid ka pa ng ilog. May kapitbahay kayo? Wala ganong kapitbahay. May Pero mga meron, pero di gaano sila pumunta doon sa farm nila. So mostly ng mga needs nyo is nandun lang sa yung mga tinatanim nyo lang? Doon lang, like yung mga corn, then nag-harvest kami ng niyog, then nagkakarga kami ng mga kahit kung ano-ano, like yung paano mga... kung may nagkasakit sa inyo? Tatawid pa kayo ng ilaw? Awa ng Diyos, wala din naman. Pero before, yes, tumatawid talaga kami pa ng ilog. Pero pag may baha, stay lang muna, then bumili lang kami ng Paano gamot. kayo tumatawid ng ilog? May bangka kayo? Wala, di naman gaano malalim yung ilog namin, mga hanggang dito lang sa dito. Di naman gaano lalim. Kaya easy lang. Tapos yung papa ko pag doon kami kukuha ng tubig sa ilog, kinakarga namin sa kabayo. Tapos yung nung bata pa ako, Big four? pang inumin. Ay, nainom yan? Pero naghukay kami. Parang bukal. Parang semento siya ba na? Ganon. Ginagawa din Sobrang linis niyon kasi pag may baha tapos matatakpan yung butas na ginawa namin. Nilinisan namin, tapos fresh water again. Then kinakarga din namin sa kabayo yung mga namin, mga tubig na dalhin, tapos umangkas pa ako sa likod ng papa ko. Ganon. Tas minsan pag wala kaming kabayo, minsan yung kabayo namin like malayo, nagbubuhat na lang kami ng tubig. Mga 15 minutes yung lalakarin namin papunta dun sa pabalik sa farm. May question ako, but don't be offended. Hindi ka pa binubuli nun ng mga classmates mo? Okay, Kasi ganon. sa father mo. Okay. Before, guys, alam nyo ba, nasaktan talaga ako last time kasi nga nung nagkarga ako sa kabayo.
Tapos, yung cousin ko is andun sa bahay namin, dun sa malapit sa kalsada, pero may bahay kami dun sa farm. And then, galing ako sa farm, tapos dinaanan ko yung bahay namin, tapos yung mga barkada ng cousin ko andun sa bahay namin. Tsikahan sila dun, tapos sabi niya, Donna, di ka ba nahiya? Babaeng babae ka, tapos yung mga gawain mo pang lalaki. Mas maging proud sinabihan ka niya pa ako. kapag ganun eh. Pero wala din naman gaanong mga nambubuli sa akin. Halos nga yung mga tao doon sa amin sobrang proud sa akin kasi nga Kasi nagagawa mo lahat. nagagawa ko lahat compare doon sa anak nila. May mga kapitbahay nga ako nagsasabi, buti ka pa doon na kaya mo gawin lahat kahit Pero sobrang bata mo pa. Wala ba, hindi ba nasagi sa isip mo once na bakit ako, may mga kapatid naman ako, bakit parang, Hindi, kasi nga, many whys, hindi naman sumasagi sa isip mo. Hindi nga na- kasi nakikita ko din naman sa kapatid ko na madami din naman siyang gawain din, kailangan siyang tulungan and lalo na sa sitwasyon ng papa ko. Yeah, kahit tawag nun, kahit ganun yung papa ko, halos magawa din niya lahat, kaya nakaka-proud. Kaya nga, Ganon. nakikita mo nga sa videos, walang galing, ganun siya, Yes. pero And then, nagagawa niya lahat. And then, yung papa ko, sometimes binubuli din siya. Like, kasi pag nag-harvest kami ng mais, binebenta namin. Tapos yung kita namin doon, like, example, binili namin ng motor. Tapos may mga kapitbahay kami nagsabi, ba't daw yung papa ko bumili ng motor? Di naman daw siya makakadrive, ganon. Then, ginawa yun ng papa ko kasi alam niya na kaya namin mag-drive. Kasi nga, alam mo ba, ako yung tinatawag nilang rider sa amin kasi sobrang lakas ko mag-drive ng motor. Ganon. And then, Be careful lang. yeah. And then, minsan pag nag-harvest kami ng mga mais, bali, pinapagiling namin siya para gawing bigas. Yun yung bigas namin. Sarap yun. Sobrang sarap. Alam mo ba yung yellow corn? Oo. Pinapagiling din namin yan. Then yung mga and then inuwi namin sa bahay. Yun na yung pangkain namin. And then minsan lang kami makakatikim nung humay. Anong kumain? Yung yung kanin dito, yung medyo Oo. yung rice nila dito ba? Kasi iba yung rice namin doon sa amin. Ayan, then minsan nga sa school namin dati when I was elementary, Gaano kalayo yung school niyo sa bahay? mga 30 minutes lalakarin. Every morning. Magtatawid pa kayo ng anak? Tatawid pa kami ng ilog, Paano nung bata akyat ka? pa kami. Kailang. Kasi nga sanay na din ako. No, I mean, nung kinder, mga ganun, hindi ka nagre-reklamo or something? Di talaga kasi nakita din naman namin sa sitwasyon namin na gano'n din. Ang dami din naming mga kapitbahay or mga kamag-anak namin na kasabay ko din mag-aral. Kaya parang wala Na-enjoy tayo. din naman. And then alam nyo ba guys, when I was elementary, yung nilalagyan ng kanin ko is yung lalagyan ng mga gatas, yung balot ng gatas. Oo. Milk. And then, ayan, kasi yung tito ko noon, sinusuportahan niya talaga yung bunsong kapatid namin. Like nagdala-dala siya ng mga pagkain doon, like yung mga gatas. Then yung gatas, kinikip ko talaga yung lalagyan niya kasi hinugasan ko. Tapos pagdating ng Lunes, doon namin Yung ilalagay yung can? Or yung plastic? yung plastic. Yung plastic mismo? Yung plastic mismo. And then, yung kanin namin guys is yellow. Tapos minsan nahiya ako makipagsabayan sa mga classmate ko kasi nga yung ibang classmate ko noon like di naman gaano mayaman pero like kaya na ma-afford nila, may kaya sila. Ma-afford nila yung mga kanin na ganon, Pero meron naman pang-ulam. siguro, the same situation as yours. Same pero kasi di ko na maalala, matagal na. And then pero alam mo ba kasi nahiya kami makipagsabayan sa kanila kumain. Nagpa-plan na every talaga like lunchtime, hinahanap ko yung kuya ko kasi sabay kaming kumain, umaakyat kami sa puno ng mangga doon sa taas, tuktok talaga doon kami kakain kasi nga nahiya kami baka mabuli kami yung kanin nila dilaw ganon. Kaya ayan. Halos lahat ng pagkain sa bundok like tawag nun Mas like healthy nga yung pagkain sa healthy bundok kasi walang mga chemical. Organic siya. Tapos Organic. talagang maganda yung pagkakagrow. Yes, walang mga chemical and then mga fresh ko din. Kaya yan, sobrang hirap man ang buhay noon pero ang importante nalagpasan namin and then kahit di naman kami umaangat ngayon at least mas magaan-gaan na talaga yung buhay kung namin hindi ngayon. umaangat? Umaangat konti. Umaangat konti, pero di naman like umaangat talaga. Pero ang importante, nalagpasan namin yung mga pagsubok dati, lalo na sa papa ko, kahit ganun yung sitwasyon niya, nakayanan pa din niyang mabuhayin kami. Ano ba yung situation niya? Para
Pilipinas. Kasi nakita ko lang Paano siya naging ganon? Oo. Yung papa ko when he was maybe 6 months, nalaglag daw siya sa hagdanan. Tapos wala silang pera na enough para pang... Kasi yung uncle niya, nilagay daw siya dito sa ano, tapos pinatayo siya ba? Ala, Tapos 6 months pinatayo? Tapos pinaganon-ganon. Tapos ayan, nalaglag siya. Tapos wala silang enough na pera noon para mapagamot yung papa ko. Hinayaan nila. Kasi nagting sila na maging okay lang. Tapos noon, naging ganon na yung papa ko. Parang 54 years na. Ganon. Never talaga napalaga yung papa ko. Anong naapekta? Dito, parang nabali yung ano niya dito, Beo. Dalawa. Nakaka-feel yung... Nagagalaw din naman niya yung paa niya. Pero sobrang liit talaga, na polio. Sobrang liit ng paa niya. Kaya marami nagtatanong, ba't daw di kami naging katulad ng papa ko? Kasi accident naman yung sa kanya. Accident din naman sa born niya. Ganon talaga. Kaya ayan. Buti ginusto naman ni mama mo. Kasi... Then yung mama ko sobrang bata pa din kasi yung mama ko, nung bata pa siya, paano niya pala niligawan si mama mo? Okay. With that situation. Interesting. Kasi yung papa ko noon, like teenager na siya, tapos yung mama ko kasi 13 years yung gap nila. Yung mama ko 41 pa, and then noon yung sister ng mama ko sobrang close nila ng papa ko, sobrang close talaga din. Nagtithank yung mama ko na maging sila talaga sa huli, ganon. And then nung maliit pa daw yung mama ko, sabi ng mama ko, kahit maliit pa ako pero may gusto na ako sa'yo. Sinabi niya sa papa ko, gano'n. Ayan nga, natawa ako kasi sinabi ng papa ko, then ngayon ayaw na aminin ni mama. Then, ayan, nung maliit pa daw si mama, parang nilalaro pa siya ng papa ko, then minsan tinatawanan. And then, pag andun yung papa ko, maligo sa ilog, pag nakita niya yung mama ko, tumatakbo yung mama ko pag nakita niya yung papa ko dun sa ilog na naliligo. Tapos ayan, pumayag din naman yung papa ng mama ko na manligaw si papa sa kanya kasi nga may sila, like yung parents ng papa ko din noon, sobrang close ng parents ng mama ko. Like pag may mga trabaho sila, nagtutulungan silang dalawa. Close talaga siya, kaya yung anak nila parang nagkasundo din. And then ayan, pumayag din naman yung papa ng mama ko. Kasi close na sila ng family, and then alam niya. Parang si mama mo yung nag-first motive. Siya talaga yung nasabi na kahit maliit pa ako, may gusto na ako sa'yo. Ilang taon siya noon, si mama mo? Di ko alam, di ko na natanong yun. Parang basta bata pa talaga, kasi nga, parang bata, kasi in-explain ng papa ko na bata pa talaga din yung papa ko, mga nasa 15 na, ganon, 15 pa lang. Kasi yung parents ni papa tsaka yung parents ni mama, magkapit-bahay lang din sila. Then sabay silang magtrabaho, gano'n, nagtutulungan lang sila. Tapos bali 4 kami. Then namatay yung pinakabunso namin kasi may sakit siya sa puso. May butas yung puso niya, tapos pag umiiyak siya, umiitim yung niya. Gano'n. Lang siya, 6 months lang siya, and then kailangan siyang operahan, tapos wala naman kaming enough na pera ipa-opera. And then di din naman sure na mabuhay pa yung kapatid ko after noon, like magtagal pa siya, kaya ayan, hinayaan na lang namin kung ano man yung mangyari sa kanya, tanggap na namin. Kaya ayan, bali, pangalawa. Ako na yung isang babae na lang. Nasa gitna. Yung kuya ko lalaki. Sabi nila kapag nasa gitna daw is Parang yung attention ba is kulang sa kanya, parang pero parang iba yung... Pero alam mo ba, mas close ako sa papa ko kaysa mama ko, kasi mas magkaintindihan talaga kami ng papa ko. Then yung kuya ko na naman, mas close sila ng mama ko kaysa papa ko. Kaya kasi nga nakikita ko doon, kasi nung every time na mag-away kami ng kapatid ko, syempre bata pa kayo, nun pa yung mga away-away, ganun. Nilalabanan talaga ni mama yung kuya ko, tapos si papa naman, ako yung nilalabanan niya. Then yung sa pinakabunso naming kapatid, both talaga, yung mama ko at papa ko. Pero kadalasan talaga pag nag-away kaming tatlo, si papa talaga yung lalaban sa akin, tapos pinapagalitan niya yung dalawa. Only princess ikaw. Yeah. Pero iba si mama, di kami close, mas close pa kaming papa. Parang mostly ata ganun talaga. Kasi yung babae, yung kay mas papa, ma-close pa sa papa, ganun. Then yung malalaki close sa mama. Sobrang hirap ng buhay, pero thankful ako kasi nalagpasan namin. Then nakarating ako sa ganitong situation, ganun.
Pero meron din kayong sariling lupa talaga. Wala kaming lupa. Eh, yung ano, yung yung iba, bahay, ano lang, bali, last time kasi, may, yung eh, di ba papa, may parang ano, parang nakita ko sa vlog nyo, may binili ka ata kayong lupa. yung lupa na bago doon, Oo. yung maliit. Oh, yung maliit na ano. Bali doon, sa uncle ko yan, tapos, binenta ng uncle ko sa akin kasi nga, kailangan niya ng pera. Then, that time, naghahanap din naman ako ng lupa na mabili. Kaya, ayan, pero ngayon, yung plan ko nga after ko makuha yung niyugan, magpapatayo ako ng bahay para sa family ko kasi nga yung family ko nahiya sila na pumunta, di pa nga Pero sila ready. kanino yung tinitirhan nyo ngayon? Bali, binigay po yan sa amin ng kapitan. O so, di sa inyo? Di sa inyo talaga? I mean, pinapaano lang kami doon, Pinapatira lang? pinapatira kasi may-ari talaga. Yung lupa, May-ari talaga may yan. may-ari. May-ari. Pero Tapos, yung bahay, kami talaga sa inyo? nagpagawa. Yeah, kami nagpagawa. mahirap yan. Kasi ganyan din kami nun. Kasi kapag time na gusto na nilang kunin yung bahay, wala na kayong magagawa. Nagplano nga Alis sila na ngayon paalisin kami doon kasi nga babalik daw yung may-ari doon. Kaya sinisikap ko talaga na makuha Bilisan yung mo magpatayo ng bahay. magpatay ng bahay para na din makapunta yung family ni Andre doon kasi yung family gustong-gusto ko makapunta yung family ni Andre pero ayaw pa ng family ko kasi nga nahiya sila sa bahay namin. Kikita mo naman sa vlog, Pero sobrang liit talaga. Pero I think it's better na kita nila yung talagang situation niya para mas maintindihan nila. Yeah. And then later on, kapag may new house na. Pero yun ay kung gusto din naman nila. Kasi dito sa Philippines is normal lang naman yung mga ganong situations. Parang simple living. Yeah. Mas mapresko pa nga yung mga ganong bahay, yung mga sa bamboos, mga ganon. Typical. Madami houses. kaming mga bahay-bahay. May bahay kami sa tabing ilog. Oh. Kung gusto namin doon matulog malapit sa ilog, pwede kami matulog doon. Parang ganda ng childhood experiences mo. Yes, so far. Pero madami din naman kaming pinagdaan bago kami na gano'n. Kahit gano'n kaganda yung buhay namin, may mga part talaga sa buhay namin na kailangan mong malagpasan. Ganon talaga. Yeah. Para maging stronger ang bawat isa. Yeah. So, ayan lang guys. Sana na appreciate niyo yung buhay ko dati. Siyempre ako nga na nag-interview sa'yo, na nakikinig lang, super appreciate na yun. Siguro pag makapagsalita lang ako ng Bisaya kasi nga Kung mag-Bisaya ka para sa mga Bisayan viewers. Meron din namang mga Bisayan viewers. marami kang viewers na Bisaya. Meron, may mga nagko-comment na Bisaya. Bisaya. So gusto ko mag-Bisaya ko. O sige, mag-Bisaya ka lang. So, moto siya kung life, no? So, fairly lisod kayo siya, pero happy kayo ko kay nalagpasan ra namo to, bisan pa man sa mga daghan mga tao nga ga-down sa amua, lalo na sa akong pamilya kay maulagi, kung papa kay kanang disabled, then akong mama pod kanang kanang lisod ba, basta lisod yun siya, tapos naapaming nga buhion, then napod may mga silingan nga sa mga ga-down, kay maulagi, ganong na malitpig motor nga akong papa di man daw ka drive pero gibuhat ta sa akong papa kay kabalo akong papa nga kaya na mo nga mo drive and sa mga tao pod nga sa mga ka-friends nako dati dili man kaimi as in nga friends jud nga ginaanaan ko nila nga nganong daw kung anong kaya daw nako trabahoon ng mga trabaho sa laki di ba daw ko maulaw di na ako na siya ikaulaw guys kay mo jud na siya mong panginabuhi og I'm so proud nga mo na mong panginabuhi kay syempre pagkabata namo mo na siya among mga gidak-an jud diha jud mi nagdako mo na among mga trabaho og sanay na pud ko. So unta nakasabot mo sa akong explanation mura kog ginervyos karon. So mora to. Yeah. Thank you for that very Thank nice you. life experience. Pero in fairness, naintindihan ko yung sinabi mo kahit Bisaya. Tinry mo i-understand. Yeah. And that's all for today. Bye-bye. Amping tang tanan guys and God bless. More blessings sa mga gapanghatag pug blessings.